Igan pinuna ng Energy Regulatory Commission ang pagpasa ng National Grid Corporation of the Philippines ng kanilang gastusin sa mga consumer. Abot daw ito sa 2.4 billion pesos na ginamit ng NGCP sa charity programs at public relations na walang kinalaman sa transmission ng kuryente. Ang NGCP pag-aaralan daw muna ang paunang findings ng ERC. May unang balita si Sandra Aguinaldo. Sa mga transmission lines na pinapatakbo ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, nakasalalay ang paghahatid ng kuryente. Pero sa ginawang regulatory review ng Energy Regulatory Commission o ERC, nasilip ang mga gastusing ipinasa ng NGCP sa publiko na wala naman daw kinalaman sa transmission ng kuryente. Kabuo ang 2.4 billion pesos raw ito na ginamit para sa Corporate Social Responsibility o CSR, public relations at maging mga donasyon. CSR ang tawag sa mga proyektong pangkawang gawa o pagtulong sa lipunan o kalikasan. Pero ayon sa ERC, hindi tama, kaya hindi nila pinapayagan ang ginawang ito ng NGCP. Hindi raw nila pinapayagang ipasa sa consumer ang mga gastusing wala namang benepisyo sa mismong consumer, tulad na lang daw ng advertising expenses at COVID-19 donations. Sa resulta ng partial review nito sa NGCP, nagpa siyang ERC na ibaba ang kiniklaim na operating and maintenance expenses ng NGCP. Ibinaba din ng ERC ang total allowable revenues ng NGCP sa 183.49 billion pesos mula sa kiniklaim ng NGCP na 387.80 billion pesos mula 2016 hanggang 2020. Ang tanong, anong epekto nito sa electric bill ng mga consumer? Ayon sa ERC, hihintayin muna nila ang komento ng NGCP at ng publiko sa kanilang findings bago ito maging pinal. Kung hindi raw mababago ang kanilang naunang findings, magkakaroon ng refund ang mga consumer. Target daw nilang matapos ang prosesong ito bago matapos ang taon. Ayon naman sa NGCP, pag-aaralan muna nila ang paunang findings ng ERC bago maglabas ng pahayag. Ito ang unang balita. Sandra Aguinaldo para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, para laging una sa mga balita, bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.